Hello ka coach. Itong vlog na to ay tungkol ito no sa ah, mga experience ko nga naranasan ko sa pagninegosyo ko. Ah, ito ay pagbibigay ng tips no bago kayo ay papasok sa pagninegosyo no. Ako ay magbigay sa inyo ng tips no. Ah, at sana ito ay makatulong sa inyo. Unang tips no sa pagninegosyo ay kailangan ready ang ating emotional, no, emotion, naramdaman, no. Kasi kung ready na ba tayo dahil ang akala natin mabilis ang pagninegosyo, akala natin ang bilis mag-success, yun pala ay kabaliktaran lahat. Napakahirap no. Yung inaasahan natin na success sa financial, no? Ah Success sa gusto natin no sa nag-isip ng negosyo na pera-pera lang no na gano'n na magnegosyo ko dahil yayaman ako no, pero ito ay kabaliktaran lahat, hindi po gano'n. So ready ng imong emosyon, number one, dahil ready ka na bang makatanggap ng failure no, yun. So kung daraan ka sa failure ay ito'y kaya na ba sa damdamin natin. So, number two, no? Paano ba pag-ready ng ating emosyon, no? Kailangan po ay ready po ang ating katawan, no? So, kailangan sabayan. Kailangan po natin na kaya karamihan ng mga entrepreneur, ang kinukopya ko, no, mga businessman na nag-successful, ah, ah, pag mag-success ka, mag-success ang imong emotional na nararamdaman, kailangan success ka din sa health mo. So, kailangan na dapat mayroong kakaibang gagawin mo na ito ay malibang ka at ito ay maging addiction sa'yo, no? Kumbaga, paulit-ulit mong gawin araw-araw tulad ng pag-exercise, no? Kung anong hilig-hilig nyo dyan, pagsusumba ba or pagpapalaki ba ng braso o pag, pag-transform sa sarili natin. Dahil ang kalaban natin ay ating lang sarili, no? Sarili lang talaga natin ang number one kalaban natin. So, kailangan para po yung matatag ang atong emosyonal, no? Kailangan na yun sinasabi ko na healthy tayo. So, pangatlo sa experience ko, no, kailangan po ay ready na po tayo sa mga trials sa ating negosyo, no? Kung sakaling hindi tayo magtagumpay, ay ito'y matanggap natin. So, yun. So, yung pag-isip natin na agad na wala nating pag-asa, naubos na yung kapital ko, gusto mo nang tumalon sa bangel, magpakamatay, magpasagasa, maraming nangyayari dahil hindi tanggap yung nangyari sa negosyo, no? So, ang sikreto yan, iwasan ang bisyo, no? Dahil pag palagi kang nagiinom, palagi kang nagbibisyo, palagi kang nagsisigarilyo, humina yung lakas mo, yung emosyon nyo. So, para lalakas, iwasan natin yan. So, yung spiritual talaga, yun ang last, no? Last na kailangan talaga na minuto-minuto, oras-oras, kahit anong struggle na dumating sa buhay natin, harapin lang natin yung problema, harapin natin kung sinong mga taong nasagasaan natin, kung sakaling mga taong hindi natin sinadya na nagkaproblema ang negosyo, mga taong tinatalikuran natin. So, palagi kayo tayong nakaapak sa baba. Palagi po tayong may takot sa kanya, no? Hindi natin siya kalimutan. Number one talaga yung pagdadasal sa wala ka talaga kasi pag ikaw ay walang-wala, doon mo makikita yung mga taong maiwan sa'yo. Yung mga taong yung mayroon ka, marami ka pang marami ka pang pera, andyan sila sa'yo. Pero makilala mo sila pag walang-wala ka na, mawala din niya lahat yan. So, yun po yung mga experience. So, kailangan focus lang tayo no sa mga positive, no? Kasi minsan, no, ang failure pala yung nagdadala sa atin ng success. So, kung matakot kang failure,
wala talagang success kasi hindi po yan sila, ang positive at negative, hindi po sila magkalaban. Sila po ay magkakampi, no? So kung failure at win, magkasama po sila. Laging tandaan, ingatan ang ating mga sarili at mamahalin natin at marunong tayong mag-appreciate sa lahat ng bagay.